Mabagal akong ngumunguya ng nilupak habang pinapanood si Lloyd na pinagkakaguluhan ng mga co-teachers ko at ni Mama Kalalad. Akala ko nga, magagalit kanina si Mama Kalalad na makita niya si Lloyd sa room ko. Kabaliktaran pala. Pasensya na ho kung nakakaistorbo ako sa pagtuturo ng teacher niyo, ma'am. Hinging paumanhin ni Lloyd kay Ma'am Makalalad. Naku, walang problema, sir. Kahit araw-araw ka pang mag-sit-in. Ngiting-ngiting sabi ni Ma'am Makalalad. Mukhang crush pa niyo si Lloyd. Sa klase ko, sir, ayaw niyang mag-sit-in. Sabi ng isang co-teacher kong may edad na pero wala pa ring asawa. Siguro ho, next time. Sagot naman ni Lloyd ay, at sa klase ko din, sir, ha? Magaling akong magturo at di rin kami nagkakalayo ng ganda ni Aliana. At yun na nga, nagkanya-kanya na ng buhat ang sariling bangko mga co-teachers ko. Lahat sila ay gustong mag-sit-in sa klase nila si Lloyd. Ang mga co-teachers ko namang mga lalaki ay napapailing na lang. Oh, gusto mo, nanghahaba, ilong mo, nanlalaki ang butas. Ang pangit mong magselos ha? Untag sa akin ni Macy na tumabi sa akin ng upo. Hindi ako nagsiselos, no? Saka cute ako, sabi ni Lloyd. Pairap na sabi ko sa kanya at uminom ng malamig na inuungusan lang ako ni Macy. Pero, in fairness ha, ang sweet ng boyfriend mo. Dinalaw ka at nakisit-in pa? Sana all. Nagulat nga rin ako nang makita si Lloyd kanina. Wala naman siyang sinabi na pupunta siya. Ang alam ko may check-up siya at magre-report sa estasyon. Pero masaya akong dumalaw siya. Yun nga lang, na-pressure ako kanina. Mag-boyfriend ka na rin kasi. Ayaw po akong sagutin ng pinsan mo eh. Masyadong pabebe. Tiningnan ko siya at tinaasan ng kilay. Dahil nga, seryoso ka ba talagang kay Ben? Bakla yun no, di kayo talo nun. Magkakatalo din kami. Watch ka lang. Mahuhulog din sa kamay ko yung pinsan mo. Confident na sabi niya. Nun laki ang butas ng ilong ko sa sinabi niya. Good luck na lang sa'yo, girl. Teka, ayos na ba ang braso at balikat mo? Pwede ka na bang magmaneho? Nag-aalalang tanong ko nang makasakay na kami sa pick-up truck niya at buhayin niya ang makina. Yes, sweetheart. Binigyan na ako ng clearance ng doktor. Bukas, balik trabaho na rin ako. Nakangiting sabi niya at minaniobra na ang sasakyan. Bumusina pa siya para tumabi ang mga estudyanteng dumadaan. Mabigat naman akong bumuntong hininga nang marinig na babalik na siya sa trabaho. Bumalik ang pag-aalalang nararamdaman ko. Siguro, hindi na ito mawawala dahil sa klase ng trabaho niya. Ayos ka lang, sweetheart. Untag niya sa akin. Muli akong bumuntong hininga. Hanggang kailan ka sa pagpupulis? Di ko na napigilang itanong. Saglit siyang sumagot at mukhang natigilan sa tanong ko. Tumingin siya sa akin. Bakit? Ayaw mo na ba akong magpulis? Ngumuso ako. Paano kung sabihin kong ayoko? Tumaas ang sulok ng labi niya. Bakit ayaw mo na akong magpulis? Nag-aalala ako eh. Paano kung sa susunod hindi ka na makaligtas? Paano kung mamatay ako? Napasinghap ako sa sinabi niya. Kapag namatay ka, maghahanap ako ng ibang jowa, yung hindi pulis. Nakangusong sabi ko. Napatili ako nang biglang huminto ang sasakyan. Mabuti na lang, naka-seatbelt ako. Matalim ko siyang tiningnan pero naumid ang dila ko nang masalubong ko ang madilim niyang mukha. At ang umiigting niyang panga. Hindi ako mamamatay at hindi ka magkakajowa ng iba. Sabihin mo pa yan, ikukulong kita sa kwarto ko at pubuntisin kita. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya, kasabay ng pagkalabog ng aking dibdib. Hindi na lang ako nagsalita dahil baka dito pa lang sa sasakyan, buntisin na niya ako. Di pa naman ako ready. Napanguso na lang ako habang nagiinit ang pisngi. Narinig ko namang bumuntong hininga siya. Di naman ako magtatagal sa serbisyo, sweetheart. Magkukwit din ako soon. Kinuha niya ang kamay ko at dinala sa labi niya. I'm sorry kung pinag-alala kita. Ngumiti ako sa kanya. Okay lang. Masasanay din ako. Sumandig ako sa balikat niya. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko na siyang mag-quit sa pagpupulis. Pero ayoko naman siyang pangunahan. Ipagdadasal ko na lang siya palagi na sana ay lagi siyang ligtas. Napapikit ako na halik-halikan niya ang tuktok ng ulo ko.
Pagdilat ko ng mata ay ibang direksyon na dinadaanan namin. Mukhang hindi niya muna ako iuwi sa bahay. Hindi na ako nagprotesta at hinayaan na lang siya. May tiwala naman ako sa kanya. Impit akong napaungol ng pigain ni Lloyd ang isang dibdib ko habang mapusok kami naghahalikan dito sa sala ng bahay niya. Nakakandong ako paharap sa kanya at nakayakap sa batok niya habang tinutugon ng mapusok niyang halik. Ang mga kamay niya ay naglulumikot na sa aking katawan, humihimas at pumipisil. At heto na nga ang isang kamay niya na walang pakundangan kung pigain ang dibdib ko kahit may damit pa ako. Habol ko ang hininga ng maghiwalay ang mga labi namin. Sobrang nagiinit ang mukha ko, pati katawan ko nga ay nagiinit na rin. Para akong sinisilaban. Gumagaling ka nang umalik, sweetheart, ha? Komento ni Lloyd. Sabay ngisi. Lalo lang nadagdagan ng init ng mukha ko. Magaling kang magturo eh. Hinawakan niya ang pisngi ko at muli akong hinalikan. At marami pa akong ituturo sa'yo, sweetie. Anas niya. May pilyong kislap sa kanyang mga mata. Kinabahan tuloy ako bigla sa kung ano-anong ituturo niya. Sumubsob naman siya sa leg ko at doon naman ako hinalikalikan. Ang kamay niya ay pinubuksan na ang blouse ko. Kagat-labing hinayaan ko lang siya hanggang sa tuluyan na niyang nahubad ang blouse ko pati na rin ang bra ko. Nakabuyang-yang na ngayon sa harapan niya ang dibdib ko. Titig na titig siya dito na parang ngayon lang siya nakakita ng dibdib ng babae. Nakaramdam ako ng iya pero mas lamang ang init na nararamdaman ko. Nahigit ko ang hininga nang sapuhin ito ng dalawa niyang malalaking kamay at masahiin ito. Ang ganda ng bobis mo, sweetheart. Anas niya sa magaspang na boses habang patuloy na pinipigahan dibdib ko. Nilaro-laro niya pa ang daliri niya ng mga utong kong naninigas na. Impit pa akong napatain ng pisilin pa ng mga daliri niya ito at bahagya pang hinila-hila. Medyo masakit pero nakakakiliti. Daing ko nang ipitin na naman niya ang daliri ko ng utong ko. Hurt? Tanong niya. Di ko naman alam kung tatango ba ako o iiling. Masakit na masarap ang ginagawa niya. Nang hindi ako sumagot ay nilapit niya ang mukha niya sa dibdib ko. Napakagat-labi ako nang ilabas niya ang dila niya at tinudyo-tudyo ang tungkong inipit niya kanina. Inikot-ikot niya ang dila niya doon at tila nilalaro pa ang utong ko. Maya-maya ay kinulong na niya ito sa bibig niya at marahang zinipsip. Napapikit naman ako sa masarap na sensasyon. Ang init ng bibig niya. Like it, sweetheart? Tanong niya. Nag-iinit ang pisnging tumango naman ako. Ang kabila naman ng kinulong niya ng kanyang dibdib. Napakapit ako sa ulo niya at kinabig palalo sa dibdib ko. Para na siyang gutom na sanggol na salit-salitang sinususo ang dibdib ko. Impit naman akong napapaungol, napapapikit sa sarap. Napatili ako at napayakap sa batok niya nang tumayo siya. Buhat-buhat ako. Automatic kong pinupulupot ko ang dalawa kong binti sa balakang niya. Let's go upstairs, sweetheart. Anas niya at naglakad na siya pakit sa hagdan. Napalunok naman ako at mukhang gagawin na talaga namin. Wala nang atrasan to. Saka nasa tamang edad naman na ako at hindi naman na basta-bastang lalaki ko lang ang ibibigay sa sarili ko. Nang makapasok na kami sa kwarto ay maingat niya akong hiniga sa kama niya. Tumayo siya at binuksan ang ilaw. Pati na rin ang aircon. Napayakap ako sa sarili ng kumalat na ang lamig. Pero unti-unting niluluko muli ng init ang katawan ko nang magubad siya ng damit. Wala lang talaga ang katawan niya. Walang panama ang katawan ng mga modelo na napapanood ko sa internet. Pero natigilan ako nang makita ang sugat niya sa balikat na pahilom na. Yung sugat mo. Bulalas ko. It's okay, sweetheart. Pahilom na yan. Aniya at lumod sa kama. Inabot niya ang butones ng slacks ko at kinalas. Pinaba na rin ang zipper at tinila niya pababa ang slacks ko kasama ang panty ko. Hubot-hubad na ako ngayon. Aangkinin kita ngayong gabi, sweetheart, at walang makakapigil sa akin. Hayag niya at sabay bukas sa mga hita ko. Pero kainin muna kita. Subsub siya sa gitna ko. Napatili pa ako nang kagatin niya ang pisngi ng pagkababae ko. Tumawa naman siya. Sira ulong pulis talaga. Pero maya-maya lang ay impit na akong umuungol habang sabunot ang buhok ni Lloyd. Ang sarap sa pakaramdam ng mainit niyang dila at bibig na umahagod sa pagkababae ko na sinasabayan pa ng daliri niya. Sumasabay na rin ang balakang ko sa paggalaw.
Sumasalubong sa bibig niya at daliri. Nanginginig ang kalamnan ko ng sipsipin niya at ilang sandali pa nga ay tila naiihi na ako at may bumulwak sa puson ko. Habol ko ang hininga at hapong-hapo ang pakiramdam ko. Bumangon naman si Lloyd na dinidilaan pa ang gilid ng labi na tila sarap na sarap sa kinain. Tag-init lalo ang mukha ko pero napalunok ako nang muli ko na namang nasilayan ang pagkalalaki niyang galit na galit at nakaturo sa akin na parang nagbabanta. Para talaga siyang pipino. Sa laki. Bumalik sa pagkakaluhod sa kama si Lloyd at hinawakan ang dalawa kong hita at pinaghiwalay. Bumilis naman ang tibok ng puso ko sa kaba. Umugot ako ng malalim na hininga. Wala nang atrasan to. Talagang gagawin na namin. Hindi na magpapaawat ang mamang pulis na to. Nervous? Tanong niya nang dumapa sa ibabaw ko. Sinong hindi na nervyusin? Ang laki kaya niyan. Hindi naman siguro ako mamamatay kapag pinasok mo yan, no? Nag-aalalang sabi ko at sinilip ang pagkalalaki niyang tumutusok na sa puson ko. Tinitingnan ko pa nga lang parang gusto ko nang himatayin. Tumawa siya. Silly. Walang namamatay sa ganito, sweetheart. Sa sarap meron. Tinukod niya ang siko sa gilid ko habang isa niyang kamay ay nasa ibaba namin. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang pagkalalaki niyang bumubundol na sa bukana ko. Napakapit ako sa braso niya sa kaba. Relax, sweetheart. Bulong niya. Sabay kintal ng halik sa labi ko. Napataing ako at napakapit ng mahigpit sa braso niya nang sumigid ang kirot ng itulak niya. Papasok ang pagkalalaki niya. Kagalabing nakatingin lang ako sa kanya. Ang sikip mo nga, sweetheart. Mariin kong kinagat ang labi at pumikit ng sumigid ang matinding kirot ng itulak pa niya ang papasok ang pagkalalaki niya. Tumulo na rin ang luha ko sa gilid ng mata. I'm sorry, sweetheart, pero mawawala din yan mamaya. Yung kirot, I promise you. Napahiyaw ako ng muling sumigid ang hindi matatawarang kirot. Para akong hinati sa gitna at may malaking bagay na nakapasok sa lagusan ko. Tuloy-tuloy ang agos ng luha ko na may kasamang hikbi. Ang sakit talaga, punyemas. I'm already inside you, sweetie. Anas niya at pinupog ng halik ang mukha ko na tila mapapawi nito ang sakit na nararamdaman ko. Napasinghap ako nang muli na naman siyang gumalaw. Lloyd, lalo ka lang masasaktan kapag hindi ako gumalaw, sweetheart. Napakapit na lang ako ng mahigpit sa braso niya habang mariing nakagatan labi. Damang-dama ko ang kahabaan niya na dahan-dahang naglalabas-masok sa lagusan ko. Masakit pero unti-unti na akong nasasanay. Punong-puno at banat na banat din ang pakaramdam ko. Lloyd, ungol ko ng pabilis ang galaw ni Lloyd. Nalulunod na rin ako sa sensasyon. Nararamdaman ko. Medyo mahapdi pa rin pero mas lamang na ang kiliti at sarap. Ganito pala ang pakiramdam nito. Hindi maipaliwanag ang kiliti at sarap. Sige, ang sarap. Tumuhod siya at inawakan ng dalawang hita ako at mas pinuka pa. Mabilis at madiin ang binibitawan niyang bayo. Mahigpit ang kapit ko sa kobre kama habang mabilis na umaatras. Abante ang aking katawan, kasabay ng pag-alog ng aking dibdib. You feel so good, sweetie. Sarap sa loob mo. Ang init. Ang sikip. Inabot ng dalawa niyang kamay ang dibdib kong umalog at piniga-piga habang patuloy pa rin siya sa pagbayo sa bukana ko. Wala naman akong ginawa kundi kumagat labi at umungol. Napapapikit pa ako sa sarap minsan. It's okay, sweetheart. Ilabas mo lang. Impit akong napatili ng sunod-sunod na madidiin ng bayo ang binitawan niya. Napapaikot pa ang mata ko na para bang may nasasagi ang pagkalalaki niya sa loob ko. Hanggang sa huling sagad ay nanginig na ang katawan ko kasabay ng paglabas ng kung ano sa puson ko. Habol ko ang hininga nang matapos akong nabuson. Nakakaubos din pala ito ng lakas. Hapong-hapong ang pakiramdam ko kahit nakahiga lang naman ako. We're not done yet, sweetie. Usal ni Lloyd na napatili ako nang pihitin niya ang katawan ko padapa sa kama. Teka, anong gagawin mo? Natatarantang nilingon niya ako. Hindi ako makabangon dahil nasa pagitan na ng hita niya mga hita kong magkadikit. Relax, sweetheart.
Inangat niya ang balakang ko at kumuha ng isang unan at siniksik sa may puson ko. Nakaangat na ngayon ang punan ko. Daing ko nang paluin niya ang pisngi ng puwet ko. Perfect, Ash. Medyo mahapdi ang pagpalo niya sa puwetan ko pero tila lalo lang nakakadagdag ang hapdi na sa init na nararamdaman ko. Muli akong napadaing nang bigyan na niya ng tig-isang palo ang dalawang pisngi ng puwet ko. Langya. Mukhang may pagkasadista pa yata tong mamang pulis na to. Napasinghap ako nang maramdaman ng pagkalalaki. Muling kumakatok sa bukana ko. Mukhang aangkinin niya ako sa ganitong posisyon. Ungol ko nang maramdaman kong muli ang pagkalalaki niya sa loob ko. Malaki talaga siya at punong-puno ng pakiramdam. Ungol ni Lloyd nang mag-umpisa na siyang gumalaw. Biga niya ang dalawang pisngi ng pang-upo kong habang umuulo siya. Mahigpit akong nakakapit sa lobre ng kama at nakasubsob sa unan habang impit na humuhungol. Damang-dama ko ang pagkalalaki niyang humahagod sa laman ko. Aliana, ang sarap mo. Daing niya, sabay palo pa sa pang-upo ko. Oh, yes. Sigaw ko, para na akong naduduling sa sarap na nararamdaman ko. Nakakabaliw at nakakadarang. Mahigpit niyang hawak ang balakang ko at mabilis na umuulos. Halos bumaon ng katawan ko sa kama kapag malakas at madiin siyang bumabayo. Dumapa siya sa likuran ko at tinalik-alikan ako sa balikat, batok, buhok at sa pisngi habang walang humpay naman siyang bumabayo. Inawakan niya ang mukha ko at inangat. Pinaling niya ang mukha ko at sinalubong ako ng halik na akin lamang tinugon. Sarap mo, Aliana. Nakakabaliw ka, sweetheart. Akin ka lang. Paulit-ulit na anas niya sa tenga ko habang umuulos. Lang, sinasagot ko sa kanya dahil heto na naman ako at lalabasan na naman. Nakasimangot ako sa gitna ng biyahe pauwi sa bahay namin habang ang katabi ko naman ay pasipol-sipol pa at pangiti-ngiti na akala mo nanalo at naka-jackpot prize sa loto. Buti pa siya parang wala. Samantalang ako, sakit. Masakit ang mga hita ko, masakit ang buong katawan ko. Hindi nga niya ako pinalibag pero mabalian naman niya ako ng buto. Paano ba naman kung ano-ano ang ginawa niyang posisyon sa katawan ko? Nariyang nakataas ang dalawa kong binti sa balikat niya. Nariyang halos ulo at balikat ko na lang ang balian naman niya. Ako ng buto. Paano ba naman kung ano-ano ang ginawa niyang posisyon sa katawan ko? Nariyang nakataas ang binti ko maya't maya. Simangot na simangot ka naman, sweetheart. Ngumiti ka naman. Nakangising, sabi ni Lloyd. Nang haba naman ng nguso ko. Paano akong ngingiti? Ang sakit ng buong katawan ko. Reklamo ko. Tumawa siya. Kulang ka lang sa exercise. Don't worry, masasanay ka rin. Nag-iningit ang pisngi ko sa sinabi niya. Mukhang kailangan ko na nga talaga mag-exercise at mag-take na rin ng vitamins. Kinuha niya ang kamay ko at dinala sa labi niya. Thank you, sweetheart. Kunot noong nilingon ko siya. Thank you saan? Mapupungay ang matang tumingin siya sa akin. Thank you. Binigay mo sa akin ang sarili mo. Nagtiwala ka sa akin. Simula ngayon, masaalagaan pa kita. Aniya at muling pinupog ng halik ang kamay ko. Napangiti naman ako, sabay ng mabilis na pintig ng puso ko. Sumandig ako sa balikat niya. Wala rin naman akong nadamang pagsisisi sa nangyari na binigay ko ang sarili ko kahit muntik na niya akong pilayan. Cheers, iho! Pinagpingki at magtiyuhin ang hawak nilang baso na may lamang alak at sabay na ininom. Nagsiselebrate sila dahil matagumpay na transaksyon. Sa mga inchik, milyones na naman na nadagdag sa personal bank accounts nila. Tiningnan ng magtiyuhin ang mga tauhan nilang nagkakasiyahan din matapos ibigay ang kani-kanilang porsyento. May nagiinuman at nagsusugal. Kapag palaging ganito ng ganito ang transaksyon natin, kaya na natin bilhin ng buong lalawigan. Ani doon sabay tawa ng malutong. Sinenyasan niya ang isang tauhan na salina ng baso niya ng alak. Agad naman itong tumalima. Mangyayari yan, Uncle, kapag ako na ang gobernador ng lalawigan. Nakangising sabi ni Raymond.
Sa susunod na eleksyon ay tatakbo siya sa pagkagobernador. Mas madali na ang takbo ng transaksyon kapag siya na ang naging gobernador. Buburahin niya sa lalawigan ng lahat ng kumakalaban na tumahad lang sa plano niya. Basta, sipagan mo pa ang panliligaw sa mga tao, iho, para mapalagay na ang loob nila sa'yo. Para sa susunod na eleksyon, hindi na sila magdadalawang isip na pangalanan or ilagay ang pangalan mo sa balota. Tumango-tango sa Raymart na sinabi ng tiyuhin niya habang sinisimsim ang alak sa kanyang baso. Pero, dapat din nating bigyan ng credit at malaking bonus ang inaanak ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magtatagumpay ang transaksyon. Mabuti nga at bumawi siya sa kapalpakan niya. Wala pa ba siya? Tanong ni Don sa mga tauhan niya. Tumayo naman ang isang tauhan at sumilip sa labas. Sakto namang may papasok na sasakyan sa malaking gate na binuksan ng mga tauhan na nakabantay. Oh, nandyan na pala siya. Huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon ni Don at bumaba ang isang babae na naka-crop top at hapit na pantalon. Pumasok ito sa mansyon at binaba ang suot na shades. Hi, Ninong! Bati ng babae kay Don at bumeso. Hello, Julia! Mabuti naman at nakarating ka, iha. Siyempre ho, hindi ko mapapalagpas ang celebration na ito. Lumapit si Julia kay Raymart at lumambitin sa batok nito. Hi, babe! Kinabig niya ang batok nito at mapusok silang naghalikan. Walang pakialam kung maraming mata nakatingin sa kanila. Tumikhim si Don. Tumigil naman sa halikan ng dalawa. Get a room, you two. Nakangising sabi ni Don. Tumawa lang ang dalawa at muling nagsanib ang kanilang mga labi. Napailing lang si Don. Mamaya ay kukuha din siya ng babae sa bagong bar sa Konsolasyon para hindi naman siya mainggit sa dalawa. Magkahawak ang kamay namin ni Lloyd habang papasok kami sa bagong tayong restaurant niya dito sa bayan. Kagagaling lang namin sa simbahan at dito kami dumiretso para kumain. Binati kami ng mga staff niya at giniya kami sa isang bakanting mesa. Pare, tumayo ang isang matangkad at malaki-laking lalaki na nakaupo sa mesa na nadaanan namin. Pare, bati din ni Lloyd at nagtapikan sila sa balikat. Bahagya naman akong napanganga habang pinagmamasdan ng lalaki. Gaya ni Lloyd ay gwapo din ito. Malaki ang pangangatawan at malakas ang dating. Mabuti naman, dumalaw kayo dito sa restaurant ko. Sabi ni Lloyd na binati din ng babaeng may kandong na baby na kasama ang lalaki sa mesa. May bibilhin kami ni Ivy sa mall at ipapasyal na rin si baby. Nabanggit mo nga na may bago kang bukas na restaurant kaya dumaan na kami dito para kumain. Sabi ng lalaki na tumingin pa sa akin at ngilitian ako. Nahihiyang ngumiti din ako at mahigpit na nakakapit sa braso ni Lloyd. Anyway pare, this is my girlfriend, Aliana. Sweetheart, this is Jace, my friend and his wife Ivy and their cute son Jet. Pagpapakilala ni Lloyd sa amin ng kaibigan at ng asawa nito. Kumuhay naman ako sa kanila. Sa iisang mesa na lang kami umupo at sumabay sa mag-asawa kumain. Nagkwentuhan din kami ni Ivy, mabait siya at parang Mama Mary sa amo ng kanyang muka. At ang bata pa pala niya, nag-aaral pa siya at education ang course niya. Natuwa pa nga siya nang malaman na isa akong teacher. Ang dami niyang tanong sa akin tungkol sa pagtuturo na sinasagot ko naman. Ang dalawang lalaki naman ay nag-uusap tungkol sa negosyo at sa mga buhay ng mga kaibigan nila. Dating sundalo din pala tong kaibigan niya na si Jace. Siya nga pala pare, nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Kumusta ka naman? Gumisi si Lloyd. Heto, buhay pa. Matalimang tinging nilingon ko si Lloyd. Tinaasan niya lang ako ng kilay. Hindi ko gusto ang sagot niya eh. Nakuha pa niya magbiro tungkol sa nangyari sa kanya. Samantalang ako, muntik nang atakihin sa puso sa pagtumikhim siya. Ayos lang ako pare. Minor injury lang. Tumawa si Jace. Alam ko namang hindi ka mapupuruhan. Ikaw pa? Nang haba ang uso ko. Huwag kang masyadong mag-alala dito kay Lloyd, Aliana. Siya mambuhay niyan. Natatawang sabi ni Jace nang makita ang paghuso ko. Inakbayan naman ako ni Lloyd at kinabig sabay halik sa sentido ko. Nag-init naman ang pisngi ko dahil nakatingin sa amin ng mag-asawa na ngingiti-ngiti pa. Nahiya tuloy ako bigla. Pagkatapos namin kumain ay sumabay naman kami sa mag-asawa na pumunta sa mall para pumasyal na rin. Tuwang-tuwa ako sa anak nila na si Baby Jet na bungis-ngisin.
Pag-iisang taon pa lang pala ito pero malaking bulas. Malaking tao ang tatay eh. Di ko na nga napigilang hiramin ito at buhatin para panggigilan. Nakisali na nga rin ako sa pagpili ng damit nito. Nangingiti ako habang tinitingnan ang mga selfie namin ni Baby Jet. Ang cute-cute talaga niya. Photogenic pa. Siguradong marami siyang babaeng paluluhain paglaki niya. Tingnan mo oh, sobrang cute ni Baby Jet. Untag ko kay Lloyd na nagmamaneho pa uwi at pinakita sa kanya ang picture ni Baby Jet sa cellphone ko. Bumisi siya. Kanina ka pa tuwang-tuwa sa kanya ah. Puna niya. Ang cute-cute niya kasi eh. Tingnan mo yung iba pa naming mga pictures. Sinwipe ko sa harap ng mukha niya ang screen ng cellphone ko para ipakita ang mga pictures namin ni Baby Jet. Bagay din pala sa'yo may buhat na bata. Komento niya. Parehas kaming cute no? Nakangising sabi ko. Gumisi lang din siya. Ginawa ko namang wallpaper ang picture namin ni Baby Jet. Gusto mo na bang magkaroon ng cute na baby? Kunot noong nilungin ko siya. Bibigyan mo ako? Gagawa tayo. Mas cute pa kay Baby Jet. Niya na may pilyong ngiti sa labi. Nag-init naman ang pisngi ko. Gusto ko din ng baby pero hindi muna ngayon. Nakangusong sabi ko pero tila mainit na kamay ang humaplos sa dibdib ko sa isiping magkaka-baby kami. Okay, sabi mo eh. Pagkikibit balikat niya at kumiti na lang sa akin. Bakit pakiramdam ko gusto na niyang magka-baby? Kung sa bagay, may edad na siya. Ang mga ganyang edad ay karaniwan ng gustong magkapamilya. Magkaanak. Ang tanong sa akin ba talaga niya gustong magkapamilya at magkaanak? Baka mamaya kapag nagsawa na siya sa akin, hiwalayan na niya ako. Kawawa naman ang beauty ko. Mabigat akong bumuntong hininga at napanguso na lang. Inisang lagok ko ang laman ng shot glass. Gumuhit ang mainit at mapait na alak sa lalamunan ko. Pabagsak kong nilapag ang shot glass sa babasaging mesita. Hoy, ang daya nyo mga bakla kayo ha. Parang ako na lang ang umubos nitong isang bote ng MP ah. Angal ko. Medyo nagbo-blurred ang paningin ko. Ilang oras ba kami nagiinuman dito sa shop ni Ben? Basta ang alam ko gabi na. 5 kami nagiinuman dito. 3 bakla at 2 kaming babae. Lasing ka lang, sis. O heto pa, shot puno. Sabi ng baklang si Rika na nilapag sa harapan ko ang shot glass na punong-puno ng alak. Bakit ako na naman? Katatapos ko lang ah. Kay Edena naman. Turo ko kay Edena na nakasandal na sa sopa at nakapikit na. Wala na yan si Edena. Bagsak na. Tinawagan ko na asawa niyan para ipasundo, baka dito pa magkalat yan. Napakamot na lang ako sa ulo at ginawa ang shot glass na puno at nilagok. Napayaw pa ako nang muling gumuhit ang init at pait sa lalamunan ko. Ang ingay mong uminom, bruha ka? Wala ka nang ambag, reklamador ka pa. Sabat ni Ben na kinuha ang shot glass na puno sa harapan niya na nilapag ni Rika at inisang lagok na ito. Sus! Ambag lang pala? Magkano ba? Binuksan ko ang sling bag ko at kinuha ang coin purse. Nabitawan ko pa ito at nagkalat ang barya sa sahig. Umiskwat ako at dinampot ang mga barya. Excuse me mga bakla. Tinapik ko ang mga binti ng mga bakla para kunin ang barya na tinapakan nila. Aba, kahit piso lang yun, sayang din. Ano ba yan, Macy? Lasing ka na yata at gumaghapang ka na. Tumibiyok na sabi ni Ben. Mukhang gaya ko ay may tama na siya. Sorry. Tinadampot ko lang tong barya. Umawak ako sa hita ni Ben para kunin ang huling piso na nasa gilid ng sofang kinauupuan niya. Pero pagyuko ko ay nahilo ako at nawala ng balanse. Sumubsob ako sa pagitan ng hita ni Ben na ikinatili niya. Nag-init naman ang mukha ko nang maramdaman ng matigas na bagay sa paghita ng hita niya. Ay, ano ba yan, Macy? Umalis ka nga dyan. Nag-i-hysteria yung tinulak ni Ben ang mukha ko pero hindi. Nakaligtas sa mata ko ang paglaki ng pagbukol sa harapan ng shorts niya. Kaloka ka naman, sis. Gagawin mo pang pulutan ng manoy ni Ben? Natatawang panunokso ni Carl. Oh, Carla? Ay parang tumayo si manoy ni Ben. Sabi naman ni Rika at tinuro ang harapan ng shorts ni Ben. Mabilis namang kinuha ni Ben ang throw pillow at tinakpan ng harapan ng shorts. Uy,
Di no, manipis lang yung shorts ko. Namumula mo kang sabi ni Ben. Hindi ko alam kung dahil ba sa kalangisan o likas na talaga ang kapilyahan ko. Hinablot ko ang throw pillow at tiningnan ng harapan ng shorts niya at dinakma. Napaawang ang labi ko. Malaki nga at matigas. Kadiri ka. Anong ginagawa mong bruha ka? Bitaw! Inalis ni Ben ang kamay ko sa harapan ng shorts niya at tumayo sabay ikot sa likod ng sofa. Napatingin naman ako kay Rika at Carla na nanlalaki ang mga mata at mga nakanganga. Parang wala nang tumayo ako at bumalik sa pagkakaupo sa sofa. Nagsalin ako ng alak sa shot glass at nilagok. Malaki nga. Sabi ko sa dalawang baklang nakanganga. Nagtititili naman sila at lumapit sa akin at pabiro akong sinabunutan. Tiningnan ko naman si Ben na pulang-pula ang muka at kinindatan. Nagpatuloy na kami sa inuman at habang dumalalim ang gabi, ay nalalasing na kami. Mas naging wild si Rika at Carla na sumasayaw na. Tawa naman kami ng tawa ni Ben. Magkatabi na nga kami sa sofa at minsan ay nakasandig na ako sa balikat niya. Hinahayaan lang naman niya ako. Maya-maya pa ay dumating na ang asawa ni Edena na nakatulog na at sinusundo siya. Sumunod naman na umuwi si Carla na lasing na rin at panghuli naman nagpaalam na uuwi si Rika. Mauna na kayo sa inyong dalawa. Di pa ba kayo uwi mga bakla? Kayo na bahala dito. Babush! Susuray-suray na lumabas ng salon si Rika at nagbabay na sa amin. Umiga naman ako sa sofa. Inaantok na ako at nahihilo. Hoy bruha, huwag kang ang humiga-higa dyan at tulungan mo ako ditong magligpit. Dililigpit na ni Ben ang mga basyong, bote at mga baso. Kaya mo na yan? Pangul na sabi ko at pumikit. Naririnig ko na lang ang mga tunog ng baso at mga plato na nililigpit niya. May sinasabi pa siya na hindi ko iniintindi. Macy? Ungol ko nang yugyugin ako ni Ben sa balikat. Gising, Macy. Umuwi ka na sa inyo. Hindi ko na kayang umuwi. Dito na lang ako matutulog. Ano? Hindi pwede, no? Itatawag kita ng tricycle. Sabi niya, tatalikod pero hinawakan ko siya sa kamay at umupo. Ano ka ba? Ayoko ngang umuwi. Dito ako matutulog. Saka, hindi ka ba nag-aalala sa akin? Baka mamaya loko yung tricycle driver na masakyan ko. Sige ka. Nakangusong sabi ko sa kanya habang nakatingala. At talagang kinonsensya mo pa ako ha? Oo na. Sige na. Dito ka na lang matulog. Kung hindi ka lang best friend ng kapatid ko, pinabayaan na kita. Titanya niya. Napangiti naman ako. Sabi ko na nga ba? Di mo ko matitiis. Yumakap ako sa bewang niya at humilig sa tagiliran niya. Huwag kang yumakap. Matulog ka na lang dyan. Tinutulak niya ako pero lalo ko lang hinigpitan ng yakap sa kanya. Arte mo naman. Parang yayakap lang eh. Pisilan ko yung manoy mo eh. Banta ako sa kanya. At tumingin sa harapan ng shorts niya na bakit pa rin ang bukol. Pero kumpara kanina ay kalmado na ito. Tinakpan niya ito ng kamay niya. Huy, kanina ka pang bruha ka ha? Kababae mong taong manyak mo. Baka mamaya, mahipan ako ng masamang hangin. Patulan kita. Balik banta din niya sa akin pero tila lalong na-trigger ang kapilyahan ko dahil sa sinabi niya. Oo nga pala, may goal ako. Yun ay ang mapasa akin siya. And it's my time to shine. Tumayo ako at tinulak siya sa sofa na ikinabigla niya. Pero bago pa siya makabangon ay kumandong na ako sa kanyang paharap. Macy, ano bang ginagawa mo? Nabuto lang sasabihin niya nang siliin ko siya ng halik.